ipatawag sa Senado si dating Pangulong Noynoy Aquino sakaling buksan ulit ang pagdinig tungkol sa madugong engkwentro sa Mama Sapano noong 2015. Sabi ni Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Richard Gordon, pwede nilang imbitahan si Aquino ngayong hindi na siya Pangulo. Sabi naman ni Aquino, hihintayin na lang niya ang desisyon ng komite ni Gordon kung ipatatawag siya sa pagdinig kaugnay sa engkwentro na nangyari noong kanyang termino. I'm sure he'll attend. Kilala ko naman si Pinay. I think he'll attend. Kung wala siyang kasalanan, ano matatago niya? Kanina, nagtungo sa opisina ni Gordon ang ilang naulila ng SAF 44 para hilinging buksan muli ng Senado ang pagdinig kaugnay sa Mama Sapano. Hinaing nila, wala pa ring napaparusahan kaugnay ng madugong engkwentro. Dito, kasi ang tagal na, wala pang linaw, wala pang mapaparusahan. Dumulog sa tanggapan ni Senador Richard Gordon ang mga naulilang pamilya ng PNP Special Action Force o SAF 44. Ito'y para hilinging buksan muli ang investigasyon sa Mama Sapano incident. Ang kay Telly Sombilia, ina ng namatay na si PO3 Sombilia, na silang mabigyan ng katarungan ang pagkasawi ng kanilang anak mula sa madugong insidente sa Mama Sapano. Magpahanggang ngayon daw kasi ay wala pa ring napapanagot sa kabila ng ikinasang investigasyon noon ng Senate Committee on Public Order sa pangunguna ni Senadora Grace Poe. Partikular na nais silang marinig ang paliwanag ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Bukas naman si Gordon na magsagawa ng pagdinig pero ikukonsulta raw muna niya ito kay Senate Majority Floor Leader Tito Soto na chairperson ng Rules Committee. Ipinresinta ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, kay Pangulong Rodrigo Duterte ang 8 taong gulang na bata na pinakawalan ng Abu Sayyaf Group sa Sulu. Ayon sa Pangulo, patuloy ang binigting na operasyon ng pamahalaan laban sa naturang teroristang grupo. Ang detalye mula kay Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky! Humingi nga na paumanhin ng Pangulo sa pamahalaan at komunidad ng Germany sa sinapit ng kanilang kababayan sa kamay ng bandidong Abu Sayyaf. Samantala, pasasalamat naman ang ipinabot nito sa mga kinaukulan na tumulong sa ligtas sa paglaya ng 8 taong gulang na bata na naging biktima pa rin ng Abu Sayyaf. Narito ang report. Paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamahalaan ng Germany at sa mamayan nito sa sinapit ni Georgian Gustavo Katner sa kamay ng bandidong Abu Sayyaf. Sa interview ng media sa Malacanang, ipinaabot na rin ng Pangulo ang pakikiramay sa pamilya ni Katner. Well, yes, correctly said. I am very sorry that the hostage or a national of your country has been beheaded. I sympathize with the family, I commiserate with the German people. But I said we tried, there's a massive operation now going on. And as I have just announced to you, we're beginning to use their assets. I would like to say something to the family and to the government that we really tried our best. We have been there, the military operation has been going on for some time already. And, but we have failed, and so that has to be admitted. There's nothing wrong in admitting a failure. But it's a matter of policy that we do not surrender to the demands of paying ransom. Tiniyak naman ng Pangulo na hindi hihinto ang pamahalaan para mapigilan ang banta sa kaligtasan ng mamamayan ng banditong grupo. Ayon kay Dureza, sa kasalukuyan na may mahigit 20 pang bihag ang Abu Sayyaf. Iginit muli ng Pangulo ang no ransom policy ng gobyerno. Ipinaliwanag pa nito na mahalagang aspeto para sa tunay na kapayapaan ng Mindanao ang pagpapatupad ng federalismo. Secretary Dureza, Governor Socorro, his son is also the governor for a humanitarian job. Yun namang mga ulama who adopted the boy, and of course the armed men there. Thank you this time for treating a human being just like a human being.
But for the rest of yung hostages doon, medyo they still have a lot of work to do. It's all money and convincing. We have Noro on our side. Maybe that's why Secretary Doresa was a bit successful this time. But I hope this would continue, and there's no other way to do it except there's a military operation going on. And I would like to assure everybody that for as long as there is the violence being perpetrated, the Republic of the Philippines will continue to with its military operations. Pero lahat to, and any time that they would declare maybe reintegration of ceasefire, or they would want a realization of the dreams for the Moro Mindanao. I have time and again reiterated also my desire to adopt a federal system in obedience to their prayers for a long time. Historically, even before the arrival of the Christians, Mindanao was already Islam. Sa kabila naman ito, ligtas na napalaya ang 8 taong gulang na bata na si Rexon Romok na dinukot kasama ang kanyang mga magulang na sina Elmer at Nora sa Zamboanga, Sibugay noong August 5, 2016. Sa Patikul Sulu na rescue ang bata kahapon sa tulong ng militar, lokal na opisyal at Moro National Liberation Front o MNLF. Kasama si Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza, dinala nito ang bata kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kwento nito, naging errand boy ito ng banditong grupo. Nagpaabot na rin ng tulong ang pamahalaan sa pamilya. Pinasalamatan naman ang mag-asawang Pangulo sa pagbabalik na ligtas ng kanilang anak. Nagpapasalamat ako sa sa buong may kapal at saka kay President salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat sa mga opisyal ng gobyerno. Nagpasalamat po kami kay mahal Presidente at sa kanyang sekretary si Sekretary Durisa at saka sa gobyerno ng Hulo, si Abdul Sakur Tan at si Toto Tan. Dahil sa kanila, nabalik yung bata namin sa amin. Salamat po sa lahat. Samantala, hindi na anya babalik sa Zamboanga, Sibugay ang pamilya ng batang nakidnap at sasailalim na rin ito sa isang medical check-up. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang, Rocky Ignacio para sa PTV News. Maraming salamat, Rocky Ignacio. 200 pulis na may kinaharap na kaso, dinismiss na sa serbisyo. Ang detalye sa ulat ni Kirby Cristobal. Kinumpirma ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na napirmahan na nito kahapon ang dismissal order ng nasa 200 tiwaling pulis. Ito ang inihayag ng hepe ng Pambansang Pulisya sa kanyang talumpati matapos sa dumalo sa ika-23 anibersaryo ng National Police College sa Silang, Cavite. Bahagi pa rin ito ng isinasagawang internal cleansing ng organisasyon laban sa mga pulis na sangkot sa masasamang gawain. Nauna nang pinatitiyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang epektibong paglilinis sa hanay ng kapulisan para na rin sa kapakanan ng mga tauhan ng PNP na tapat sa kanilang serbisyo. Sinabi pa ng opisyal na pinare-review na muli nito ang mga nauna ng kaso ng katiwalian na na-dismiss at nakabalik sa serbisyo. Matatandaang inanunsyo rin kahapon ng 3-strike policy na siyang mas magpapalakas pa sa internal cleansing ng pulisya. Mula dito sa Campo Crame, para sa PTV News, Kirby Cristobal. Bubuo ng bagong anti-drug group ang Philippine National Police oras na pamunuan muli nila ang kampanya kontra illegal na droga ng Administrasyong Duterte. Sa pahayag ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, pinaghahanda umano sila ng Pangulo para sa War on Drugs campaign, gayunman walang sinabing araw kung kailan uli sila magsisimula. Matatandaan na tinanggal sa pulisya ang anti-illegal drug campaign matapos masangkot ang mga pulis sa pangingidnap at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa ngayon, ang PIDEA ang may hawak sa anti-drug operations sa bansa. Inirespeto naman ng Malacanang ang kalayaan ng Senado na magpayag ng opinyon. Ito ba'y sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella matapos maglabasan ng ulat na may kamay umano
Aga Palacio sa pagkakatanggal sa committee chairmanship ng mga Liberal Party Senator. Iginit ni Abella bagamat malagang koordinasyon ng lehislatura at ehekutibo sa mga isinusulong na panukalang batas, hindi nakikialam ang palasyo sa panloob na usapin ng mataas na kapulungan. Bigong makakuha naman si Senadora Laila de Lima ng status quo ante order sa Korte Suprema kaugnay sa ginawang pag-aresto sa kanya. Sa halip ay nagtakda ang kataas-taasang hukuman ng oral argument sa petisyon for certiorari na inihain ng kampo ni de Lima. Sa Marso 14 gagawin ang pagdinig. Iniutos rin ng Korte Suprema na magsumite ng komento si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, Judge Juanita Guerrero at si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa. Kaugnay nito mananatili si de Lima sa PNP Custodial Center kung saan siya nakadetine. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,